Magandang araw sa inyong lahat mga lods, mga idols, mga pops, mga calls. Balik na naman tayo sa ating DIY, no? Pangalawa na po itong bahagi ng ating video sa pag-maintenance po ng ating air conditioning system sa ating DA64. At kung hindi pa nyo napanood yung unang part nito, puntahan nyo lang po sa ating DA64 playlist dahil nandun na po siya. At para masundan po ninyo yung proseso talaga ng paggawa ng maintenance nito, no? Para may idea na rin kayo kung anong ginagawa dyan sa aircon natin para i-maintain ang magandang malamig na hangin sa loob ng ating sasakyan. Bago nga ang lahat, shout out ulit sa ating idol na si Boss Jerry, no, na nakita po tayo doon sa Davao, no? Taga Davao po siya na mayroon din DE64. Now balik tayo sa ating video. Nung unang video po natin, ang ginawa po doon ay nilinis na nga yung ating evaporator saka condenser at panghuli itong ating radiator pinasingit na rin natin para malinis na rin. Kasi nasa likod siya ng ating condenser, mahirap siyang linisin. Kaya pinalinis na rin natin. So ayan, binabaran din siya ng ng chemicals na para sa aluminum at para matanggal po yung mga nakakapit doon. Ngayon pagkatapos ng nalinis na nga yung ating radiator, dito naman tayo sa compressor mismo, no? Ang ginawa sa compressor ay pinalitan talaga ng genuine na surplus na compressor na para din sa kanya. At ang ginawa dito ay chinek na nga nila kung okay pa yung bearing at yung mga shafting oil seal, no? O shaft oil seal, kasi yun importante. Doon naman sa ating lumang compressor, ang problema talaga nun ay yung bearing niya, no? Tumigas na at kanyang oil seal din tumigas na, kaya nagtatagas na. At isa pa yung kanyang clutch coil, medyo sunog na, no? Or magnetic clutch. Maganda talagang ma-check lahat bago natin ikabit yung surplus, no? Kasi surplus na nga siya, kailangan ma-check na rin. Baka may problema sa loob, mapalitan na agad, hindi doble ang trabaho, no? Yan. So habang binabaklas niya yung ating luma para ma-check na naman yung loob nun, kung mayroon pa siyang papalitan, ay tingnan na natin yung model number nung ipapalit niya, no? Yan, no? Focus natin, no? So yan ang pinalit niyang compressor para sa ating DA64. Yan, taruhin lang natin. So screenshot nyo na lang para makuha nyo yung number. Ngayon ang binabaklas na naman niya ay ang ating lumang compressor, no? Baka magtataka kayo bakit binaklas pa yung luma, no? Ang purpose niyan kasi yung pulley niya talaga ay ibang size po doon sa ipapalit niya, kaya kailangan din niyang baklasin yan para yung pulley niya ibabalik niya sa original na size. Pati na rin yung magnetic clutch, no, na niya, yung pinaglagyan ng magnetic coil, no. So ayan, makikita nyo yung ating bearing, no, sa lumang compressor. Medyo tumigas na, no, hindi na umiikot, oh. At pati yung mga seal niya sa gilid, no, napudpud na. So kung isubukan natin siyang ikutin, hindi siya naiikot, no, matigas na talaga siya. At kung umaandar ang ating makina, i-engage natin ng aircon, nahirapan na siyang ikutin. So yan, pakita natin yung number na yan, yung bearing, para may guide din kayo kung anong bearing yan, no? Yan, focus lang natin at screenshot nyo na lang. Ngayon tinatanggal niya naman ang bearing nito, ng ating lumang compressor para makuha niya at magamit itong housing ng clutch, no? Saka yung pulley na original para ilipat doon sa ipapalit na surplus. Ngayon silipin natin tong luma nating compressor, no? Yan, no? Yung kanyang magnetic coil ay sunog na rin. Yung loob ng
shafting na may seal. Durog na rin yung mga seal, no, sa loob, yung rubber, oh, kitang-kita naman siya. May kalat na sa loob, no, yung mga oil seal, tumigas na, no. Tapos sunog na rin yung magnetic coil, oh, sa gilid, oh. Nakakuha na, no, parang carbon na lang ang natira, no. Oh. Medyo umusbong. Sa loob naman ng magnetic coil na yan ay yung bearing. Kaya pag uminit yung magnetic coil, umiinit din yung bearing, nawawala ng grasa, kaya lalong nasira. Ayan, no? Ganyan ang posisyon niyan, no? Sa loob niyan ang bearing, sa loob ng magnetic coil. So ngayon, ginagawa na naman ng ating aircon technician ay sinaksak na nga niya yung original pulley natin sa ipapalit na compressor para magtugma yung size ng original saka yung dito sa pinalit na compressor. Dito naman tinachansyan niya kung gaano ba kalayo yung ating magnetic clutch doon sa pulley mismo, kasi kung malayo yan, hindi masyado kumakapit yung ating clutch. Pag ikot ng pulley, naiiwan tong clutch, no? Ibig sabihin, pag hindi iikot ang clutch, hindi iikot yung compressor sa loob, no? Yung kanyang pump. Kaya kailangan tamang-tama lang talaga ang layo. Kaya tinatanggalan niya yan ng washer na pang space washer siya, para lumapit yung pulley sa clutch mismo, no? Para konting pitik lang ng ating magnetic coil, dikit na dikit kaagad yung magnetic clutch sa ating pulley, at sasama na rin yung ating compressor pump, no? So ayan, makikita natin dito tatlong washer po yung kanyang tinanggal, no? So makapal talaga, tatlong washer ang tinanggal niya. Makapal talaga yung yung distansya. Ganda yung Arios, no? Ngayon, ang susunod niyang gagawin ay maglalagay na siya ng oil sa ating compressor o langis para sa compressor. Para pag nag-pump, hindi maingay at buong buo yung pump ng compressor. So yan, nilalagyan nyo ng oil, no? So yan, ready na siya, no? Malambot na ang ikot, hindi na sa matigas. At ready na rin siyang ikabit sa ating makina. Matapos niya yung maikabit ay susubukan din niya yung paandarin ang makina at i-check niya yung lakas ng hangin sa compressor, no? Kung malakas ba yung pagpump ng hangin sa compressor mismo.
Matapos maikabit ng ating compressor ay nagpalit na rin tayo ng air dryer, no? Yan, no? Bagong air dryer or filter dryer para isang trabaho na lang, no? Pinalit na rin natin kasi nung nabili natin anong unit, hindi natin alam kung bago ba yung nandiyan nakakabit o luma. So ginawa natin, pinalitan na rin natin, no? Medyo mahaba lang tong ating original, no? Medyo mahaba at medyo malaki ang butas. Itong pinalit medyo maliit. Pero titingnan natin yung model number para may idea na rin kayo. Yan pa. Pwede rin pala to sa Alto, no? Suzuki Alto. Oh. Yan. Yan ang nilagay nila. Tapos pinalitan na rin natin yung expansion valve. Kasi dito mayroon ding konting tagas ng oil sa expansion valve. Kaya papalitan na rin natin yan para isang trabaho na. Hindi na pabalik-balik. So yan, tinanggal na yung lumang expansion valve. At papalitan ng bago at maglalagay na rin ng bagong mga oil seal, no? So ayan ang model number or part number ng ating expansion valve, no? Yan, tingnan natin sa ano. Yan. Screenshot na lang, no, para makuha nyo yung number. Okay, sa puwit niya mismo yung medyo may tagas na kunti kaya pasa siya, oh. Kikita naman. Hindi na siya kinaya ng ating dick stop kasi medyo malaki ang tagas. Yan, papalitan na rin yung mga oil seal o o-ring, rubber o-ring para wala talagang tagas. Patkaring. So yan, nakabit na yung bago nating expansion valve, no? Yan, bagong expansion valve. Pero maliit na klase ito na expansion valve para magkasya siya dyan sa butas na yan kasi maliit na rin yung butas. Kaya maliit na rin na expansion valve. Ngayon, ready na rin siyang kakargahan ng dagdag na oil na tugma sa kanyang compressor at kargahan na rin ng refrigerant. Dito gumagamit sila ng gumagamit sila ng automatic charging device, no, o aparato. Yan, no, computerized na siya, no, tamang-tama talaga to, no, maganda. At kung ano ang dapat ikarga diyan, yun talaga. Kaya computerized na siya. So ganito dito sa lugar na pinagpapagawan ko po, no, computerized sila, no, pag nagkarga ng freon oil, saka yung leak test, saka yung pagtanggal ng mga hangin sa loob ng ating cooling system para wala talagang butod, no. Kung sa kwan pa Bisaya, butod yung may hangin sa loob ng tiyan. Kasi pag may hangin yan, hindi tama yung papasok na refrigerant saka oil. Kasi nagharang yung hangin. Para din yung nasa radiator, kailangan nating i-bleeding para walang hangin sa ating engine cooling system. So yan, may lumabas na error code at wala tayong magagawa. Manood lang tayo, no, kasi hindi naman natin alam yan. Sila ang nag-aaral niyan kung anong dapat gawin yan, no. So manood lang tayo kung ano yung ginagawa nila. Okay.
Ayan, natapos na nga mag-charge ng refrigerant saka oil, no? Ayun, tinesting na siyang paandarin at i-operate yung aircon kung malamig ba siya. Base naman sa pag-testing natin, malamig talaga, no? Ang aircon natin sa ngayon kasi bagong main linis, bagong refrigerant, bagong oil. Luma lang yung compressor. Pero kondisyon na kasi nirecondition, nilagyan ng mga dapat normal na parts. Thank you man. Dito double checking na lang sa pressure ng ating refrigerant sa low and high port, no? Titingnan nila yung pressure niyan kung tama ba. So yan. Dito sa ating low sa ating blue line, yung low pressure ay nasa 30 PSI at dito sa high naman sa 150 PSI. So tamang-tama lang siya, walang sobra, walang labis o walang kulang. So mga paps, bago ko in-upload ang video na to ay tinesting ko talaga muna ang ating unit. So umabot na nga siya ng 10 buwan, no, bago natin in-upload tong video na to dahil inobserbahan talaga natin kung ano pang mangyayari sa kanya na pinalitan na ng compressor, lahat ng pyesa pinalitan na. At sa awa naman ng Diyos, okay naman siya, 10 buwan na, malamig pa rin, no? Kahit sa tanghali, malamig pa rin. So ang kulang na lang nito, para mas malamig pa, i-darker ko yung ating pin sa ating mga glass, no? Kasi medyo sobrang liwanag sa labas, no? Kaya pumapasok pa rin yung init galing sa labas sa liwanag ng araw. Sana may napulot na naman kayong mga idea sa videong ito at huwag po kalimutan sa mga baguhan dyan, mag-subscribe na po kayo dahil marami pa po tayong mga video, halo-halo pong video dito, no? At pakipindot ng notification bell na all at ma-notify po kayo kaagad kapag nag-upload po tayo ng mga bagong videos. Bye for now!